Panahon ng digmaan. Nagtungo sa sapa ang magkaibigang Teresa at Mildred upang umigib. Malakas ang loob nila dahil wala namang kampo ang mga mananakop sa kanilang lugar. Gamit ang baon ng niyog na nagsisilbing tabo, sinasalok nila ang tubig at isinasalin sa maliit na tapayan. Alam mo, Teresa, ang swerte-swerte mo. Bungad ni Mildred. Bakit mo naman nasabi yan? Naitanong ni Teresa. Paano naman makakaisang dibdib mo na si Antonio? Kilalang kilala sa buong bayan ang kanyang kakisigan. Namula ang mga pisngi ni Teresa sa panunuksong iyon ng matalik na kaibigan. Nangingiti niya itong inisikan ang tubig bilang tugon. Ganon din ang ginawa nito. Nagtatawanan sila habang gumaganti sa isa't isa. Nang mapagod, napagpasyahan nilang mamahinga sa lilim ng malaking puno. Muling nanukso si Mildred na sinasagot naman ni Teresa ng matatamis ng ngiti. Hindi niya kayang ilarawan ang nararamdamang kasiyahan. Hindi magtatagal, makakasama na niya ang kasintahan habang buhay. Marami pang dinaanan ang kanilang usapan hanggang sa mauwi sa sikat na alamat sa kanilang lugar. Alam mo ba yung alamat tungkol sa Dark Lord? Tanong ni Mildred. Oo, ang kwento sa akin ng nanay, nakatira daw ang Dark Lord sa malaking kastilyong nasa gitna ng kakahuyan. Isa raw itong makisig na binatang isinumpa mismo ng mga magulang, kaya naging halimaw ang anyo. Ha? May mga magulang bang ganun? Tanong ni Mildred. Natatawang nagkibit ng balikat si Teresa. Siya man ay hindi makapaniwalang may ganoong uri ng mga magulang. Natigil ang dalawa sa pagkukwentuhan nang mapansin ang paggalaw ng matataas na talahib sa kanilang likuran. Naalarma agad si Teresa. Nakaamoy ng panganib. Tumayo agad. Inalalayan si Mildred at inilabas ang dalang itak. Sino ka? Magpakita ka sa amin! Mula sa likod ng mga talahib, dahan-dahang lumabas ang isang lalaki. Teresa, dayo, anas ni Mildred. Hinawi ni Teresa ang kaibigan at pinapwesto sa gawing likuran. Pinagmasdan niya ang dayo. Baka sa mukha nito ang pagnanasa habang hinahagod ng malaswang tingin ang kanilang katawan. Lalong naging alerto si Teresa nang magsimulang humakbang ang dayo palapit sa kanila. Hanggang diyan ka na lang. Pag lumapit ka pa, hindi na ako mangingiming itaga sa iyo ang itak na ito. Pagbabanta ni Teresa habang itinututok sa dayo ang hawak. Nakalolokong tumawa ang dayo kasunod ng paglikot ng mga mata. Mula sa magkabilang gilid, lumabas ang dalawa pa nitong kasama. Teresa, nahihintakutang bulong ni Mildred. Lalo itong sumiksik sa likuran ni Teresa. Akong bahala. Bibilang ako ng 3. Pagdating sa 3 bilang, tumakbo ka. Humingi ka ng tulong. Paanas na sabi ni Teresa habang palipat-lipat ang tingin sa 3 lalaki. Oo, sige. Sagot ni Mildred. Sinimula ni Teresa ang sinabi. 1. Bulong niya habang pinakikiramdaman ng mga lalaking dahan-dahang naghihiwa-hiwalay.
nanatili sa harapan ng isa, gumagawi sa kanan ng ikalawa, habang ang ikatlo ay sa kaliwa naman. Itinuloy ni Teresa ang pagbilang. 2. Naramdaman niya ang bahagyang paglayo ng katawan ni Mildred. Palatandaang inihahanda na nito ang sarili sa gagawing pagtakbo. Lalo niyang tinatalas ang pakiramdam. Inaabangan ang ikikilos ng 3 dayuhan. Nang umangat ang kamay ng dayo sa gawing kanan, sinabi ni Teresa ang 3 bilang. Kasabay ang pag-angat ng hawak na itak at pinadapo ang talim sa braso ng lalaking nagtangkang humawak sa kanya. Nagsisigaw ang lalaki habang hawak ang brasong duguan. Sinamantala ng magkaibigan ang pagkagitla ng mga dayo. Mabilis silang tumakbo. Gaya ng inaasahan, hinabol sila ng mga ito. Sumisigaw, galit na galit, at handang manakit. Sa pagmamadali ay natalisod si Mildred at nasubsob sa lupa. Nilapitan ni Teresa ang kaibigan. Umiiyak na si Mildred. Nanginginig ang katawan. Siya man ay natatakot din, ngunit hindi pinahahalata dahil lalo lang panghihinaan ng loob ang kaibigan. Natigilan siya nang marinig ang mga yabag na papalapit. "Magtago ka muna dito," sabi niya habang iginigiya si Mildred sa likod ng puno. "Teresa?" sambit ni Mildred. Nagtatanong ang himig. "Magpapahabol ako sa kanila. Kapag sinundan na nila ako, tumakbo ka. Pilitin mong makalabas dito. Humingi ka ng tulong." Nagitla si Mildred. Nag-alanganin. Pumiksi si Teresa. Naggalit-galitan. "Wala na tayong pagpipilian pa, Mildred. Basta't sundin mo ang sinabi ko. Papalapit na sila." Pagkasabi, nagtatakbo na si Teresa sa kabilang direksyon ng kinaroroonan ni Mildred. Tiniyak na siya ang makikita ng mga dayo at siya ang hahabulin. Tiwala siya sa sarili. Kabisado niya ang kakahuyan. Maililigaw niya ang mga dayo. Nagtatakbo siya patungo sa masukal na bahagi. Doon ay marami siyang mapagtataguan. Makakalabas si Mildred at makakatawag ng sasaklolo sa kanya. Ngunit nagkamali siya ng tansya. Hindi tumigil ang mga dayo sa paghahanap sa kanya at wala pa rin ang tulong na hinihintay niya. Kinakabahan na siya. Pakalat na ang dilim at papalakas na ang hanging may kasamang hamog. Isiniksik niya ang sarili sa malalagong halaman nang makitang papalapit na ang mga humahabol sa kanya. Pinatatag niya ang sarili. Upang makaligtas, kailangan niyang gamitin ang utak. Iyon ang itinuro ng kanyang ama. Nakita niyang nag-uusap-usap ang mga dayo at pagkatapos naghiwa-hiwalay. Ang dayong tinaga niya'y naiwan at nagpatuloy sa paghanap sa kanya habang ang dalawa'y sa ibang panig naman. Humugot siya ng malalim na paghinga. Humingi ng kapatawaran sa Diyos sa gagawin pa.
Papalapit na sa kinaroroonan niya ang dayong tinaga. Nakabalot na ng tela ang sugat nito, ngunit nagdurugo pa rin. Alam niya, hindi na ito kasing lakas ng dati. Humanda siya. Hinawakan ng mahigpit ang puluhan ng itak at iniumang. Nang hawiin ng dayo ang halamang pinagtataguan niya, ibinaon niya sa tiyan nito ang dulo ng itak. Hindi na nito nagawang sumigaw at dahan-dahang bumagsak. Mabilis niyang hinugot ang itak at saka muling naghanap na mapagtataguan. Sinisikap niyang supilin ang nararamdamang takot. Hindi niya gustong pumatay, ngunit kinailangang gawin. Wala na siyang ibang maaasahan kung hindi ang sarili. Nagitla siya nang mamataan ng isa sa dalawang lalaking dayo. Papalapit kung saan siya nagtatago. Sumandal ito sa malaking puno ng balete. Nauulinigan niya ang madalas nitong paghinga. Naisip niyang marahil napagod na ito sa ilang oras na paghahanap sa kanya. Luminga siya sa paligid. Nang hindi makita ang kasama nito, pinagmasdan niya itong mabuti habang nag-aabang ng tiyempong makalapit. Napatango siya nang makitang yumuko ito matapos punasan ng mukha at leeg. Habol ang hininga. Sasamantalahin na niya ang pagkakataon. Pinaliit niya ang sarili at saka buong ingat na naglakad palapit sa puno. Sa gawing likuran ng kinatatayuan ng dayo. Lalong lumakas ang loob ni Teresa nang hindi maramdaman ng lalaki ang kanyang presensya. Mahigpit niyang hinawakan ang puluhan ng dalang itak. Ilang hakbang pa. Nakalapit na siya. At nang maipwesto ang sarili, itinaas na niya ang hawak at todo lakas na itinaga. Simula na naman ang isa pa nating kwentuhan. Maraming salamat po sa pakikinig. Mega love shout out sa original writer ng Bound by the Dark Lord na si Mami ni Daddy. Ito po ang inyong ate kilabot, Ate Doris, na pansamantalang magpapaalam, ngunit muling magbabalik sa ibang araw upang ipagpatuloy ang ating kwentuhan. Ingat po at God bless po sa ating lahat. To God be the glory. Bye!